Dahil sa pagtindi ng trapiko sa Metro Manila, mas marami ring naaakit na sumakay sa mga tinatawag na motorcycle taxis. Pero gaano nga ba kaligtas ang mga yan? Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Ivan Tarinque. Mabilis na biyahe at abot kayang pamasahe. Yan ang ibinibidang benepisyo ng serbisyong hatid ng mga motorcycle taxi para nga sa marami. Ito ang kanilang pangunahing mode of transportation. Ngunit katulad ng ibang sasakyan, hindi ito ligtas sa panganib ng aksidente. Gaya na lamang na nangyari sa 28-year-old na si Marie Jean Legaspi. Pauwi siya mula sa trabaho nang sumemplang ang kanyang sinasakyang motorcycle taxi. Galos at pasa sa iba't ibang bahagi ng katawan ang kanyang natamo at ilang araw siyang hindi nakapagtrabaho. Pinalala pa ng sitwasyon ang pahirapang pagkuha ng insurance mula sa MC Taxi Company. That insurance only covers whatever expenses you will have. Ganun lang kadali bayaran yung inconvenience and life-threatening sa tao. Sa datos ng statista, 49 na tao araw-araw ang nasasangkot sa motorcycle-related road crashes sa Metro Manila. Habang sa pag-aaral ng LTFRB, umabot sa 5,000 ang naitalang aksidente ng transport network companies mula 2019 hanggang 2024. Sa Implementing Rules and Regulation ng Motorcycle for Hire Act of 2019, nakasaad na dapat may insurance ang driver, pasahero at third parties. Ngunit ayon sa mga eksperto, marami pa ang dapat gawing hakbang upang mapaigting ang kaligtasan sa pagsakay sa MC taxis. Dapat nga magkaroon siya ng mas strengthened na policies, particularly in insurance. Medyo kasi gray area pa sa siyang talagang legitimate mode at kailangan protektahan, kailangan gawa ng policies. Pero sa kabila ng traumang dinanas ni Marie, motorcycle taxi pa rin ang kanyang pinipiling sakyan para sa pag-iikot sa Metro Manila. Until now, I still choose to ride the mototaxi. It's very convenient. I'm always aiming for the time. I don't wanna be late. Mabilis at komportableng biyahe ang hinahanap ng maraming Pilipino. Ngunit, hindi dapat maging kapalit nito ang ating kaligtasan. Mobile Journal Ivan Tarinque po hatid ang muka ng balita.